Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, magandang araw Papa Dudut, ako po si Marina. Matagal nang tagapakinig ng programa ninyo. Lagi po akong nakikinig sa mga kwento ng ibang tao habang nag-aasikaso ng mga gawaing bahay o bago matulog. Ewan ko Papa Dudut, pero may kung anong gaan sa pakiramdam pag may mga taong nagbabahagi ng pinagdadaanan nila. Masaya man o masakit ay parang may natututunan ka rin. At ngayong araw ay gusto ko namang magkwento ng tungkol sa buhay ko. Hindi po ito tungkol sa pag-ibig kundi sa isang bahagi ng buhay ko na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan. Kwento po ito ng kabataan ko at ng isang pagkakamaling hindi ko alam kung dapat ko bang pagsisihan o tanggapin na lamang. Papa Dudut, bata pa lamang ako ay medyo kakaiba na talaga akong kumilos. Lumaki po ako sa probinsya namin sa Batangas sa lumang bahay na gawa sa kahoy. May malawak na bakuran at sa likod ay puro puno. Doon akong lumaki kasama sina tatay, si nanay at si lolo. Si tatay karpentero. Madalas kong marinig ang lagitik ng martilyo niya sa likod ng bahay tuwing umaga. Si nanay naman ay may karinderya sa palengke. Lagi siyang maagang gumising para magluto ng paninda. Tapos ay aalis ng bahay bago mag-alas 6. At si lolo, siya yung pinakakakaiba sa amin. Albularyo siya sa baryo. Madalas siyang puntahan ng mga tao para magpahilot o magpagamot ng mga sakit na hindi kaya ng ospital. Tuwing tanghali pagkatapos niyang kumain, umuupo siya sa duyan sa labas ng bahay. Mag-aalay siya ng dasal habang may sinisindihang insenso. Ang amoy noon ay mahirap ipaliwanag. Mabango pero nakakakilabot. Habang pinagmamasdan ko siya ay laging may takot at paghanga sa loob ko. Nakikita ko kung paano siya tinitingala ng mga tao. Pero ramdam ko rin na may bigat sa bawat galaw niya. Tuwing may dumarating na pasyente o bisita, pinapatabi ako ni nanay. Marina, sa loob ka muna. Huwag kang makikialam sa ginagawa ng lolo mo, sabi niya. Pero makulit ako. Lagi kong sinisilip si lolo sa bintana habang nagdarasal siya. Habang pinapahiran niya ng langis ang may sakit. At tuwing tapos na siya ay kinagkwento niya sa akin kung paano niya napagaling ang mga tao. At minsan kung paano rin niya nakikita ang mga hindi nakikita ng iba. Lolo, totoo ba yung mga multo? Tanong ko minsan. Totoo sila po, sagot niya habang nakatingin sa malayo. Pero wag mong hangarin na makita sila. Mahirap yan na po. Kapag nasanay kang may nakikita, mahirap na silang mawala. Ngumiti lang ako noon at hindi ko pa talaga naiintindihan ang ibig niyang sabihin. Elementary pa lamang ako noon ay mahilig na akong manood ng mga horror documentary sa TV. Tuwing gabi habang naglalabas si nanay at nag-aayos si tatay ng gamit, ako naman ay nasa harapan ng lumang TV namin. Nanonood ng mga palabas tungkol sa mga engkanto, aswang at mga nilalang sa kadiliman. Lagi kong sinasabi sa sarili ko, sana'y makakita rin ako ng ganon. Wala pa akong takot noon, Papa Dudut, para sa akin ay nakakatuwa at nakaka-excite lamang ang mga ganong kwento.
Minsan habang naglalaro ako sa likod ng bahay, narinig kong parang may tumawag sa pangalan ko. Marina? Nilingon ko kaagad pero wala naman akong nakita. Tapos ay napatingin ako sa lumang puno ng balete sa gilid ng bakuran. Tahimik pero parang ang hangin ay iba. Ngumiti lamang ako. Baka imagination ko lang. Kinagabihan habang nag-aaral ako sa harapan ng lamparang may kandila ay narinig ko ulit ang boses na yon at mas malinaw na. Marina? Napalingon ako sa bintana. Marina, ako si Paula. Napakapit ako sa mesa. Sino yun? Bulong ko sa sarili ko. Tahimik ang paligid. Ang tanging maririnig mo lang ay ang huni ng kuliglig sa labas at ang hampas ng hangin sa bubong. Pagkatapos ng ilang minuto ay wala na ulit, Papa Dudut. Kinabukasan. Tanghali, nakaupo ako sa kama, dumudungaw sa bintana. Sa labas ay tanaw ko ang malaking puno ng balete. Napansin kong parang may anino sa ilalim ng mga dahon. Maliwanag ang araw pero ramdam kong may mga matang nakatingin sa akin. Bigla akong kinilabutan lalo na nang maramdaman kong lumamig ang bato ko. Napahawak ako roon pero wala namang kakaiba. Pagpikit ko ay sumilip ang imahe ng isang babaeng mahabang buhok, nakaputi at nakatayo lang doon sa lilim ng puno. Pinilit kong iwaksi ang imahe sa isipan ko. Guni-guni lang to. Baka dahil sa mga pinapanood kong horror, ang sabi ko sa sarili ko. Pero simula noon, Papa Dudut, ay iba na ang pakiramdam ko. Tuwing gabi kahit na nasa kwarto ako ay pakiramdam ko ay laging may nagbabantay sa akin. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung takot pero ramdam ko na hindi ako nag-iisa. Minsan kahit tahimik na ang lahat ay maririnig ko na lamang na parang may humihinga malapit sa tenga ko. Hindi ko na lang pinapansin. Pinipikit ko na lamang ang mata ko. At umaasang pagising ko ay mawawala rin ang mga naririnig ko. At doon nagsimula ang mga bagay na hindi ko na makakalimutan. Isang gabi habang nag-aaral ako sa kwarto, napansin kong gumagalaw ang kurtina ko kahit sarado naman ang lahat ng bintana. Tahimik ang paligid. Rinig ko pa nga yung tik-tak ng lumang orasan ni Lolo sa labas. Napahinto ako sa pagsusulat kasi gumagalaw talaga yung tela. Dahan-dahan at parang may dumadaan na hangin. Pero walang ihip. Bakit ba gumagalaw yan? Bulong ko sa sarili ko. Tumayo ako para isarado ang bintana. Paglapit ko ay medyo nanginginig na yung kamay ko pero pilit kong nilalabanan. Binuksan ko ng kaunti ang kurtina tapos ay sumilip ako sa may labas. Doon ako kinilabutan dahil sa ilalim ng buwan ay may babaeng nakaputi. Nakatayo lang siya, diretso ang tingin sa akin. Hindi siya kumikilos pero ramdam kong alam niyang nakatingin ako sa kanya. Napalunok ako. Hindi ko alam kung sisigaw ba ako o tatakbo. Tumalikod ako kaagad. Sinarado ko yung kortina tapos ay dali-dali akong bumalik sa mesa. Nilakasan ko yung radyo para may marinig akong ingay. Pero kahit na anong gawin ko ay hindi ko maalis sa isipan ko yung mukha niya. Maputla, kalmado pero matalim ang kanyang tingin. Kinabukasan habang kumakain kami ng tanghalian ay hindi ko napigilang ikwento kay Lolo ang mga nakita ko. Lo? Ang sabi ko habang nag-aalinlangan. May nakita po akong babae kagabi, nakaputi at nasa ilalim ng puno. Biglang tumigil si Lolo sa pagsubo. Tiningnan niya ako, yung mga mata niya ay seryoso at parang may alam. Huwag mo siyang tititigan pabalik kapag nakita mo, ang sabi niya. Kapag nagustuhan ka ng mga yon ay mahirap na silang paalisin. Pero Lolo, baka naman tao lang. Marina, putol niya sa akin. Minsan ay hindi lahat ng mukhang tao ay tao. Tumahimik ako. Hindi ko na lamang na ituloy yung gusto kong sabihin. Lumipas ang mga taon. Nakalimutan ko na yung babae. High school na ako noon at mas lalong lumalim yung interes ko sa mga bagay na hindi pangkaraniwan.
Siguro dahil lumaki ako sa bahay na may albularyong kasama o baka dahil gusto kong maintindihan kung bakit may mga bagay akong nararanasan na hindi naman nararanasan ng iba. Tuwing walang tao sa bahay, pumupunta ako sa gilid ni Lolo. Doon kasi nakatago yung mga luma niyang libro. Puro dasal, mga orasyon at tungkol sa mga bantay ng kalikasan o kung ano paman. Binabasa ko yon kahit minsan ay hindi ko maintindihan ang lahat. Ang gusto ko lang ay malaman kung ano yung mga sinasabi niyang bawal tingnan o bawal pansinin. Sa bawat pahina ay mas lalo akong nadadala. Parang may mas gusto pa akong alamin. Isang gabi habang nagbabasa ako ay may narinig akong kaluskos sa ilalim ng kama. Napatigil ako. Tiningnan ko yung pintuan at sarado, wala ring pusa o aso sa loob. Pinilit kong ituloy ang pagbabasa pero hindi ko na kaya dahil sa mga naririnig ko. Bumaba ako at dahan-dahan at sinilip ko sa ilalim. Wala naman akong nakita. Pero napansin kong may kakaibang amoy sa hangin, amoy lupa, pero may halong bango ng mga bulaklak na hindi ko ma-identify kung anong klase. Tumayo ako at kinabahan na ako noon, pero pilit kong pinapakalma ang sarili ko. Baka hangin lamang ito, Marina, sabi ko pa sa isipan ko. Kinabukasan tanghali, lumabas ako ng bahay at naupo sa may hagdanan. Nakatitig lamang ako sa puno sa tapat namin. Bigla ko naramdaman yung bigat ng ulo ko at parang may humihigop na lakas sa katawan ko. Paglingon ko sa puno ay nakita ko sa isipan ko yung babae. Ngumiti siya sa akin nang magtama ang mga tingin namin. Bakit mo ko tinititigan? Tanong ko sa isipan ko. Hindi ko alam kung bakit ko nasabi yon. Tapos may sumagot. Dahil nakikita mo ako. Bigla siyang naglakad palapit sa akin at saka ko lang napansin yung suot niyang puting bestida ay duguan pala. Hanggang sa biglang naging duguan na din ang mukha niya. At dahan-dahan niyang hinawakan ang mga pisngi ko nang may kamay niyang nababalot ng dugo. Papadudot nagising na lamang ako sa sala na hawak ni nanay ang kamay ko. Nasa may paanan ko naman si tatay na sinasabing kanina pa akong ginigising dahil wala akong malay sa labas ng bahay namin. Sinabi ko na lamang sa kanila noon na wala akong natatandaan na kahit na ano, kahit balot pa ng takot ang katawan ko. Pagmulat ko ay nakahiga na ako sa sala. Si nanay umiiyak, si tatay ay gisingin daw ako kanina pa. Nilagnat ako ng matindi, dinala ako sa doktor pero sabi nila ay normal lang daw. Wala raw problema pero sa loob ko ay alam kong may kakaiba. Hindi yon basta lagnat. Kinagabihan noon habang tulog ako ay naramdaman kong parang may humawak sa kamay ko. Malamig, mabigat, kasunod ang mga bulong na tulungan mo ako. Dahan-dahan ako nagmulat ng mata pero madilim ang buong kwarto. Hindi ako makagalaw. Hindi ko alam kung sisigaw ba ako o tatakbo palabas pero wala akong nagawa. Alinman sa mga yon. Hanggang sa bigla akong napabangon ng habol ang hininga. Umupo at umiyak ako ng tahimik. Hanggang sa makatulog ako ulit. Nang sumunod na gabi, hindi ko na kinaya pa. Nagpa siya akong lumabas kahit tulog na ang mga kasama ko sa bahay. Gusto ko lang maglakad para mawala sa isipan ko yung mga naririnig ko. Tahimik yung kalsada, madilim, ilang ilaw lang sa poste ang gumagana. Habang naglalakad ako ay may nakita akong babae sa gilid ng daan. Nakaputi rin siya, nakatayo lang at nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung ako lang ang nakakakita pero walang ibang tao sa paligid. Dahan-dahan akong lumapit sa kabila ng matinding kamang nararamdaman ko. Miss, okay ka lang ba? Pero bago pa man ako makalapit ay nawala na siya. Wala ni anino. Wala ni tunog. Doon ako tumakbo pa uwi, halos hindi ako humihinga sa takot. Miyerkules naman noon, pauwi ako galing sa eskwela. Malapit na ako sa bahay nang biglang lumakas yung hangin. Hindi yung normal na hangin, yung tipong may kasabay na mabigat na pakiramdam.
Bago ko pa napansin ay may humila sa buhok ko. Malakas at parang gustong hatakin pabalik. Aray! Napasigaw ako. Napahawak ako sa ulo ko at napatumba sa semento. Pagangat ko ng ulo ko ay wala namang tao, pero may narinig akong boses sa tenga ko. Huwag kang tatanggi. Kailangan ko ng katawan mo. Napahawak ako sa tenga ko. Nanginginig tapos ay tumakbo ako papasok ng bahay. Pagdating ko sa loob, diretso ako sa salamin. Tinignan ko ang sarili ko, pawis, putla, nanginginig pa rin. Pero may napansin ako sa balikat ko. May bakas ng kamay, maitim at parang paso. Hinawakan ko yon, masakit at mainit ang pakiramdam ko sa balat. Tinakpan ko kaagad ng damit at hindi ko sinabi sa kahit kanino. Ayokong isipin ni Lolo na sinuway ko siya, pero sa totoo lang, Papa Dudut, alam ko may dumidikit sa akin na nilalang na hindi ko na basta-basta mapapaalis. Papa Dudut, dumating yung punto na hindi ko na alam kung hanggang saan ko kayang tiisin ang lahat ng mga nararanasan ko. Nagawa lang ng imahinasyon ko ang lahat. Pero nung nagsimula na ako masaktan at munti ka nang mamatay, doon ko na na-realize na totoo na may sumusunod sa akin. At hindi na siya basta-basta nagpapakita lamang. Isang hapon galing ako sa eskwela. Mainit ang araw pero habang naglalakad ako sa kalsada, ramdam ko yung biglang paglamig ng paligid, may mabigat na hangin, yung tipong parang may nakasunod sa'yo. Pabilis ng pabilis yung lakad ko. Kasi naiilang ako sa kung ano man ang nararamdaman ko noon. Sa paglingon ko ay wala namang tao tapos ay biglang parang may tumulak sa likuran ko. Napasigaw ako at nadapa ako sa gitna ng kalsada at sa bilis ng pangyayari halos tumapat na ako sa jeep na paparating. Kung hindi lang ako nahatak ng isang lalaki naglalakad ay baka wala na ako sa ngayon. Miss ayos ka lang ba? Tanong niya. Hindi ako makasagot. Nanginginig ako, hingal na hingal at hindi ko maipaliwanag kung bakit pakiramdam ko ay may tumutulak talaga sa balikat ko bago ako nadapa. Sa pag-uwi ko ay tahimik lamang ako. Pero kinagabihan, mas lumala ang lahat. Sa panaginip ko ay nasa loob ako ng madilim na kwarto. Ramdam ko yung bigat ng hangin ay tapos biglang may malamig na kamay na humawak sa leeg ko. Hindi ko makita ang mukha niya pero alam kong babae siya. Nagsisigaw ako pero walang lumalabas sa bibig ko. Hanggang sa maramdaman kong sinasakal na ako ng mahigpit. Nagising ako na pawis, hinihingal at umiiyak. Hindi na ito normal. Bulong ko sa sarili ko. Alam kong kailangan ko ng tulong. Kinabukasan, lumapit na ako kay Lolo. Hindi ko na kayang itago pa ang nararamdaman ko. Lolo, ang sabi ko habang nanginginig pa rin. May sumusunod po sa akin. Hindi ko na po kaya. Lagi siyang nandyan kahit tulog o kahit gising ako. Sinasaktan na po ako. Tahimik lang si Lolo. Hindi siya kaagad sumagot. Tinignan niya lamang ako ng matagal bago siya tumayo. Kumuha siya ng maliit na supot ng asin at sinabuyan ang paligid ng bahay. Hindi mo dapat binuksan ang isipan at mata mo sa kanila. Mahinahon niyang sabi. Lolo, paano ko isasarado? Hindi madaling gawin niya na po. Sagot niya habang inaayos sa mga kandila sa altar. Pero susubukan nating itaboy siya. Mamaya. Hindi ka pwedeng pabayaan sa ganyang sitwasyon. Kinagabihan, natahimik ang buong bahay. Pinaupo ako ni Lolo sa harapan ng altar. Nandun yung mga kandila, langis at isang malit na bote ng tubig na galing daw sa bukal. Amoy insenso ang paligid. Pinahawak niya sa akin yung rosaryo. Ano mang mangyari, huwag kang matakot. Huwag kang kikilos, sabi pa ni Lolo. Tumango lamang ako kahit ramdam ko ang kaba. Nagsimula siyang magdasal, mabagal, seryoso at bawat salita ay parang may mabigat na pakiramdam na ibinibigay sa akin.
Habang tumatagal, pakiramdam ko ay bumibigat yung dibdib ko. Biglang umihip ang malamig na hangin sa loob ng bahay at sabay namatay ang apoy ng kandila. Lolo, mahina kong bulong. Tahimik ka lang, sabi niya. Tuloy mo lang yung pagdarasal sa isipan mo. Pero habang nagsasalita si Lolo, narinig kong may gumalaw sa likod ko. Hindi ko man nakita pero ramdam ko yung lamig sa bato ko. Para bang may nakatayo sa mismong likuran ko. Lolo, nandito na siya. Halos hindi na lumalabas yung boses ko. Tumahimik ka lang, ulit ni Lolo, mas mahigpit ang tono. Pagkatapos ng ilang sandali ay biglang bumalik ang liwanag ng kandila. Nagliwanag ulit ang altar pero kahit natapos na ang dasal ay hindi na nawala ang bigat sa pakiramdam ko. Kinabukasan ay pumasok ako sa eskwela. Akala ko ay magiging normal na ulit ang lahat pero hindi pa pala. Habang naglalakad ako sa koridor ay biglang lumamig ang paligid. Narinig ko yung mga paa kong tumatama sa sahig pero parang may isa pang hakbang na kasunod. Pabilis ng pabilis. Napalingon ako. Wala naman tao. Nagmamadali akong pumasok sa CR para maghilamos at pakalmahin ang sarili ko. Pagharap ko sa salamin ay doon ko siya nakita, isang babae sa likod ko, nakaputi, mahabang buhok at nakatitig lamang siya sa akin. Napasigaw ako. Ah! Pumasok yung mga kaklase kong nasa labas. Marina, anong nangyari? Turo ako ng turo sa salamin habang nanginginig ang buong katawan ko. Nandyan siya, nandyan siya. Sinong nandyan? Tanong ng mga kaklase ko. Tinanggal ko ang mga kamay sa mata ko at wala na akong nakitang ibang refleksyon sa salamin. Napatulala na lamang ako habang nakatayo ako doon. Nakita kong unti-unting nababasa yung parte ng salamin sa likod ko. Parang may humihinga doon. Simula noon, gabi-gabi na akong nahihirapang matulog. Kahit ipikit ko ang mga mata ko ay may maririnig akong boses. Sumama ka na sa akin, Marina. Sa lugar kung saan ay walang sakit. Walang takot. Samahan mo ko. Ayoko nang malungkot. Pagmulat ko ay pawis na pawis ako at nanginginig at hindi ko na alam kung gising pa ba ako o nananaginip lamang. Nang sumunod na hapon, dumaan ako sa sementeryo pa uwi at hindi ko alam kung bakit ko pinili yung daan na yon. Tahimik at malawak at puro damo. Habang naglalakad ako ay biglang lumamig ang hangin. May kung anong puwersa na parang humila sa akin papasok sa loob. Pinilit kong humakbang pabalik pero hindi ko na magawa. Ang mga paa ko ay parang mabigat na. Hanggang sa napunta ako sa isang puntod. May kandila at may bulaklak. Tumingin ako ng mabuti at halos hindi ako makahinga nang mabasa ko yung nakasulat sa lapida. Paula, 1999 to 2016. Napahawak ako sa dibdib ko. Siya yun. Hindi ko pa natapos ay yumuko ako at biglang may malamig na kamay na humawak sa paa ko. Mahigpit at parang ayaw akong pakawalan. Tulungan mo ako. Napasigaw ako at dali-daling tumakbo palabas ng sementeryo. Pero habang tumatakbo ako, bawat liko na ginagawa ko ay hindi ko man marinig ang mga yapak ko ay alam kong hindi ako nag-iisa. Pagdating ko sa bahay ay halos hindi ako huminga sa sobrang kaba. Dumiretso ako sa kwarto at sinarado kaagad ang pintuan pero maya-maya lang ay may kumatok 3 beses. Lolo? Tanong ko. Walang sagot mula sa labas ng kwarto. Pagbukas ko ng pinto wala namang tao pero sa sahig ay may isang bulaklak na puti. Katulad ng bulaklak sa puntod ni Paula. Kinuha ko yung bulaklak at agad kong tinapon sa labas. Pero habang lumalayo ako ay ramdam kong may nakatingin sa akin mula sa dilim. Hindi ko makakalimutan ang gabing yon, Papa Dudut. Mga 12:00 na ng tanghali, tahimik sa paligid, maliban sa tiktak ng orasan at pagaspas ng dahon sa labas ng bahay. Nasa sala kami ni Lolo, may nakahandang altar sa gitna, may 3 kandila, isang mangkok ng asin at baso ng tubig. Hawak ko yung rosaryo na luma na. May kupas na ang krus.
Nanginginig ang kamay ko pero sabi ni Lolo, "Kaya mo yan, apo. Huwag kang matatakot at magdasal ka lang." Nagsimula siyang magdasal. Latin yung ibang binibigkas niya at hindi ko maintindihan pero ramdam ko yung bigat ng bawat salita niya. Habang umaandar ang dasal ay biglang lumakas ang hangin kahit nakasara lahat ng bintana. Gumalaw yung apoy ng kandila tapos ay isa-isa silang namatay. "Lolo," mahinang sabi ko pero bago pa siya makasagot ay napasigaw ako. Hindi ko alam kung bakit pero may boses na lumalabas sa bibig ko. Hindi akin, malalim, galit, parang may hinanakit. "Hindi mo siya maaalis, akin na siya." Tumalsik yung mga kandila at nagkalat yung asin sa sahig tapos ay napatras si Lolo. Halos mawalan siya ng malay sa lakas ng hangin at ingay ng mga gamit na nagbabagsakan. Naramdaman kong biglang bumigat ang ulo ko, parang may humahawak sa bato ko. Umiyak ako habang nagsisigaw, "Lo, tulungan mo ako!" Pero yung boses na lumalabas sa akin ay iba pa rin. Nagpatuloy si Lolo sa pagdarasal sa kabila ng panghihina ng katawan niya. Halos sumisigaw na siya sa paus niyang boses. Maya-maya ay biglang nagliwanag muli. Nagbalik ang apoy ng isa sa mga kandila. Nawala yung bigat sa katawan ko at umupo ako sa sahig, umiiyak at halos hindi makahinga. Si Lolo hingal na hingal pero pilit akong niyakap. "Tapos na, apo," ang sabi niya. Pero hindi pa siya umaalis. Kinabukasan kahit mahina pa si Lolo, pinilit niyang pumunta sa sementeryo. Sumama ako at nasa dulo ng baryo yung lumang libingan, yung tipong laging tinutubuan ng damo. Kinausap niya yung tagapagbantay, matandang lalaki rin. Sabi nito, si Paula yung batang nalunod noon sa sapa. Malapit sa bahay ninyo, magkasing edad lang halos kayo niyan dati." Napatingin ako kay Lolo. Hindi siya nagsalita pero alam kong may bigat sa loob niya. Dagdag pa ng tagapagbantay, "Simula nang mamatay yung bata, may mga nakakakita raw ng batang tumatakbo sa ilalim ng puno ng balete. Tapos bigla na lang nawawala." Doon ko lang naramdaman na parang konektado lahat, yung balete sa harapan ng bahay, yung boses na naririnig ko, pati yung mga pangyayari tuwing gabi. Sabi ni Lolo habang pauwi kami, "Apo, si Paula ang espiritu sa puno. Doon siya nakatali kaya hindi siya matahimik." Gabi na noon nang inutusan ako ni Lolo na magdala ng puting kandila, asin at tubig sa tabi ng puno. Kinakabahan ako pero sinunod ko siya. Tahimik ang paligid, tanging ingay lang ng kulinglig at ihip ng hangin. Nilagay ko sa lupa yung mga gamit tapos ay sinindihan ko yung kandila. Habang nakayuko ako, may narinig akong mahinang tinig mula sa gilid ng puno. "Ayokong mawala," sabi ng boses. "Dito ako masaya." Nanlamig ako pero pinilit kong magsalita. "Paula," sabi ko, "patawad kung natakot ako sa iyo, pero hindi ako pwedeng sumama sa iyo." Biglang lumakas ang hangin. Yung apoy ng kandila ay halos mamatay ulit pero hindi ko inalis ang tingin ko sa kandila. Hinintay ko hanggang sa kumalma na ulit ang paligid. Pagkatapos noon ay dahan-dahan kong sinarado ang mata ko at nagdasal. Sa pagbalik namin sa bahay, sinimulan na ni Lolo ang ritual para tuluyang isarado ang tinatawag niyang ikatlong mata ko. Umupo ako sa harapan niya habang hawak niya ang langis na galing pa sa lumang simbahan. Dinukit niya ng 3 beses yung langis sa noo ko habang may binubulong na dasal. Sa labas ay biglang lumakas ang ihip ng hangin. Tapos ay may kalderong nahulog sa kusina pero hindi siya tumigil. Matapos ang ilang minuto ay bumalik sa katahimikan ang buong paligid tapos sinabi ni Lolo na tapos na raw. Hindi ka na niya makikita pa. Ilang araw ang lumipas. Tahimik ang lahat. Wala na mga bulong at wala nang lamig sa kwarto at wala na rin yung pakiramdam na may nakamasid sa akin. Nakakatulog ako ng mahimbing. Naging normal ulit ang araw-araw ko sa buhay. Lumipas nga mga taon at naging manunulat ako. Madalas kong sinusulat ang mga kwento ng kababalaghan, mga kwentong minsan ay base sa karanasan ko mismo. Marami ang natatakot, marami ang natututo.
Pero para sa akin, isa lang ang dahilan kung bakit ko ito ginagawa. Para may makinig sa mga kwentong gustong ikwento ng mga naiwang kaluluwa. Hindi ko na muling nakita pa si Paula. Pero tuwing umaga, minsan pagbangon ko ay may nakalagay na bulaklak sa lamesa. Katulad ng mga nasa puntod niya. Hindi ko alam kung saan galing pero hindi ko na pinapansin. Sinabi ko na lamang sa sarili ko na baka ala-ala lang. Ngumiti ako at tumingin sa may bintana. Sa labas ay nandun pa rin yung lumang puno ng balete. Lumaki na ako, marami nang nangyari pero bawat ihip ng hangin na galing doon ay parabang paalala lang na minsan ay may kaibigang gustong marinig. Ngayon matanda na ako. Nasa harap ako ng bintana nakaupo habang pinapanood yung dahon ng puno na sumasayaw sa hangin. Tahimik ang paligid, malamig pero magaan sa pakiramdam. Lubos na gumagalang Marina. Mga kaistorya, may mga bagay talaga sa buhay na hindi natin kailangang hanapin. Yung mga mata na gustong makakita ng kakaiba. Minsan, sila rin yung pinaka nagdurusa. Tulad ni Marina, gusto lang niyang makakita pero hindi niya alam na may halagang kabayaran yon. Kaya kung minsan ay mas mabuti pa talaga kung manahimik, magdasal at magpasalamat at huwag bastang magbukas ng pinto sa mga hindi natin naiintindihan. Dahil sa mundong ito ay hindi lahat ng gustong magpakita ay dapat nating makita. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel para sa mga horror stories. Ganon din ang Papa Dudut Family. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga.